At sa mga kabahay, house tour muna tayo. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So mga kabahay, ito yung project natin dito sa Dasmariñas, Cavite. So matagal-tagal na rin tayong walang house tour. So ngayon, tara, subukan ulit natin. So ito yung exterior design niya. So una, ito ay modern yung design. So medyo aggressive and dominant yung ating pinaka-design concept dito. No? Talagang parang floating yung mast natin, massive yung mga canopies, and gumamit tayo ng dark colors such as yung black, brown, and white. Alos tatlong kulay lang yung paikot-ikot natin dito. So, una is yung ating automated na gate. So, ayan. So, automatic na siya. So, para pag darating ka, galing kang kalsada, hindi ka natatawag na kung sino-sino, pwede ka nang diretso mag-park. And pag nakapark ka na, kiklik mo lang si button, sasara na rin siya mag-isa para sa'yo. Alright? So, yan ay gawa sa bakal. So, yan ay 1 by 1 na bakal lamang, na mayroong framing din na bakal. So, bakal to bakal siya. So, yung ibang ginagamit dito is yung kahoy talaga. Pero sa project na ito ay ginawa natin siyang bakal. So, ganda rin dahil talagang nagbagay din siya dun sa overall design ng ating pinakabahay. So, yan, sasara na siya ulit. Ngayon, dito naman makikita nyo sa mga black accents natin. Gumamit tayo dyan ng coarse sand finish. So, zoom natin ng konti dito sa may kalita sa posting ito. So, ayan siya, no? So, hindi siya makinis. Medyo may texture siya. So, maganda dito is mas durable siya against sa weather. Ulan, araw, yan. Kahit maaraw na ganyan, baliwala yan. So, mas less maintenance din siya kasi meron siyang finish na parang clear finish na dumudulas lang lahat ng dirt sa kanya at saka yung dumi. So, yan, black. So, majority ng mga black accents na makikita nyo ay naka-coarse sand finish. So, kapag natatawaan siya ng araw, mga kabahay, honest nyo, ganda ng dating niya. Yan, no? Diba? Poging-pogi. Hindi siya yung katulad ng mga pintura na nagmamantsa, yung semi-gloss na, alam mo, pinilit lang nila mag-black. Ito talaga, usually ginagamit sa mga commercial buildings, yung mga matataas na buildings na hindi na madalas na may-maintain. So, ito yung ginagamit para hindi na siya laging lilinisin. Next tayo ay yung landscape. So, ang ganda ng landscape natin. No? Simple lang para syempre, umangat rin yung pinaka-design. So, gumamit tayo ng tempered glass dito sa fence, kakaiba. So, safe naman si subdivision. So, makapal na tempered glass para din maging see-through yung pinaka-accent ng ating bahay. Hindi naman siya masyadong enclosed or tagong-tago. So, from there, mas maliwanag din sa loob and yung halaman sa loob, nakikita rin from outside. So, overall, yung facade niya ay napakaganda talaga. So, WPC ang ginamit natin sa taas para durable siya sa ulan at saka sa araw. PVC naman PVC panels naman tayo sa ilalim dito sa lower ground natin. So all throughout ng ating kisame dyan tayo naka PVC panel. LED lights naman tayo. So sa pedestrian gate natin mga kabahay, ito naman, ganyan pa rin, same bakal and 1 by 1 na bakal. So ganda niya, no? So kita ba ako? Hi. So pagpasok, meron tayong 60 by 60 rough tiles para pag umulan, sakaling umampias, hindi madulas. So, meron tayong landscape ulit dito. And dito makikita natin yung ating pinaka solar power panel batteries and inverter. So, dyan siya. So, yung makikita nyo yung kulay black na yun yung ating linya papuntang solar panel sa taas. So, meron tayong 8 kilowatts per hour na may maintain na energy or 8 kilowatts na power na battery din dito. So, may LED strip lights tayo. So, maganda yan lalo na sa gabing-gabi. No? So, yun yung WPC natin, flow siya hanggang dito sa ilalim, hanggang dito sa ating may planting strip. Dito sa gilid, ito na yung stairs natin. Natural light naman para sa ating pasukan sa pinakababa. So, tuloy tayo dito. Stucco finish na accent wall, ang ganda. Then, syempre ating main door na solid door. So, before tayo pumasok, diretso muna tayo dito sa ating pinaka carport area. So, dito tatlo kasya. Sagad yun. Dito, 1, 2, tapos 3 sa dulo, and pwede pa maglanay doon sa dulo. Kung dalawa lang naman ang ating gagamitin, pwede pa rin totally pinakamaluwag na lanay na yung sa likod. Alright? So, meron tayong mga wall accent light dyan. Again, PVC panels para sa taas. And ang ganda kasi, dito pa lang sa labas, kapag medyo mahilig tayo sa sasakyan, yung kotse mo, nakikita mo from inside. So, alam mo yun, dagdag rin sa good vibes natin. So, 30 by 30 tiles na rough naman tayo sa ating carport, na meron siyang pababa doon. Siyempre, inirampa natin, wrap up natin siya, total of 400 mm from natural ground line doon. So, para pag bumaha, in case lang na bumaha, hindi naman naabutin yung ating bahay. So, naka-level tayo ng mataas dyan, no? So, right. So, yun lang. Muna sa labas. Then, tingin ko flow na rin tayo dito. Ayan.
So, pasensya na, kaka-turn over lang, kaya medyo may ilang pang gamit. So, ito yung window natin. Sliding door. Then, ito yung ating service kitchen. So, meron tayong range. Tayo may canopy na may gutter na maayos sa taas. So, sa sikat ng araw, may pamblock na tayo and sa ulan. So, makakapagluto pa rin outdoors dito. So, kung maamoy ang lulutuin, walang problema kasi open space naman siya. So, madalas kapag medyo maamoy ang lulutuin, dito tayo. Granite na salt and pepper sa countertop. Then, meron tayong MDF na mga laminates dito sa ilalim. So, alright. So, dito naman ating maid's room or guest room na nakalock. So, yan. Meron tayo isa pang room dyan na for maid's room, guest room, or pwede rin mini office na may sariling toilet and bath yan dyan sa loob niya. So, alright. Okay. So, balik tayo doon sa ating pinaka-main entrance. So, hindi ko na siya ikakat mga kabahay para mas makita nyo yung flow natin from outside papasok doon sa bahay. So, sana ma-cover ko lahat ng points na kailangan dito. Solid door, mahogany para sa ating main door. So, may mga groovings siya. And, siyempre, smart na Yale lock para sa ating door lock. Okay. Lock open. So, welcome sa ating interior. Diba? So, meron tayong total height or clearance height na 3.8 meters. Napakataas no? Kasi standard lang is 2.7 to 3 meters. So, kaya mapapansin nyo, ang taas-taas. Later, tatayo ako para mas makita nyo yung scale niya. So, upang entering, meron tayong 60 by 60 tiles na flooring. Glossy siya. And all throughout doon hanggang sa dining area, siya nag-flow para mas seamless and mas umangat rin yung mga furniture natin. So, dito naman sa left side is may nakastuko finish rin tayo na ang ganda-ganda niya. Accent na rin siya. At the same time, nagbigay rin siya. Hindi na kailangan lagyan ng painting kasi yan ang wall na yan mismo ang ginawa ating art para naman sa view from there. Alright, so dito maglalagay lang tayo ng TV. So, yan na yung pinaka TV area natin and sa likod naman is yung stairs natin. Alright? Then, dito naman sa right side is yung ating pinaka sofa. And may meron tayong malaking glass panels dyan, tempered glass panels. And doon, makikita mo na yung sasakyan mo dyan. Diba? Habang nakatambay ka dito, nood kang TV, nasusulyapan mo rin yung sasakyan mo doon. Then, diretso tayo dito. Meron tayong enough space pa dito para extension siguro ng dining area. Yung iba nagsasabi, pwedeng massage chair or lalagyan ng mga cellphone or flexible naman itong space na to. So, may painting muna tayong nilagyan dyan. Pwede tayo maglagay ng table doon. So, for now, blanco muna natin para makita natin siyang maluwag. So, later on na tayo dito sa area to. Dito muna tayo sa ating pinaka-powder room. Diba? So, sa powder room, meron tayong smart toilet or water closet. At meron tayong hydroelectric powered na pinaka-faucet. Ganda, no? So, flexible siya. At nababaliktad mo rin siya pag kailangan ng toothbrush. And very flexible siya. Alright, meron tayo ditong cabinets, may mga mini cabinets, mirror na umiilaw. Ang galing, di ba? And smart toilet na tayo ka lang dito, automatic na siyang bumukas. Alright, so may mga pailaw pa si Mayor dyan. Diba? So kung papatay natin siya, di ba? Akalain mo. So pag magsi-CR ka, not necessary kailangan mo nang buksan pa yung ilaw kasi mag-guide ka naman ng ilaw ng pinaka-toilet mo pag sa gabi. Alright? So, meron tayong storage dito sa isang space. Dito. Para extra lang sa mga maliit ang hindi ginagamit, mga gamit na hindi ginagamit. Pwede mo nang itambak dyan. Then, ito ay operated ng parang remote control. So, flash. So, yun. May bidet na rin siya. So, ang ganda, ang ganda. So, cabinet, meron tayo dito sa ilalim. So, yan. So, dito yung mga materials at countertops natin. Alright? So, dito naman tayo sa ating kitchen and dining area. So, sa kitchen natin, ang dami nagsasabi. At taas naman ng cabinet. So, yes, totoo, mataas siya kasi extra lang to. Yung cabinet talaga ay dapat ito. Itong nakahanging cabinets natin. No? Meron din tayong cabinets sa ilalim. At meron din tayong cabinets dito. So, parallel lang siya. Isang linya dito para sa ating island at isang linya doon. So, ito si ref natin. Provision for ref. Pwede pa siyang may space pa doon sa gilid. Pwede pang lakihan. Then, meron tayong lighting dito and lighting doon. So, dining area, kitchen island counter, and may mga LED strip lights tayo sa ilalim. Nagdadagdag din sa accent ng ating kitchen. So, overall, ang ganda. Isa sa pinakamagandang spot dito ay yung kitchen area.
Ganda, no? So, si lavatory, nilocate natin sa dulo para directly accessible siya sa natural lighting ng bintana. So, range na may range hood. And meron tayong mga cabinets dito na soft close naman. So, ayan. So, quartz countertop. Meron tayo dyan. So, ang ganda ng faucet natin. Ang ganda ng mga kitchen sink natin. Yes, faucet na rin. So, yan. Tapos, pag inikot mo siya, ayan. Tapos, nahihila mo siya. Parang bidet. Tapos, nagbabago-bago siya. Depende sa gusto mo. So, nahihila rin siya. Galing, no? Tapos, dito naman, pag may mga vegetables na lulutuin. So, meron siyang soap dispenser. Dito naman yung baso. Kapag may baso ka, lalagay dito. Tapos, yun. Nabasa na siya. So, galing, no? Pag may mga baso, hindi na mahirap hugasan yung mga baso. And very flexible yung ating mga dito. So, pwede mo tanggalin or ilipat. So, tsaka malaki siya. So, ang ganda. And, ayan. So, meron tayong window dito. And dito sa area to, ito yung spot natin. Kaya siya maraming salamin para encourage natin pumasok yung ating natural light. No? And also, kapag hindi naman tayo gagamit ng 3.0 aircon natin, pwede naman tayo mag-natural ventilation na buksan lang yung bintana natin dyan. So, ito naman yung view natin from this spot. So, habang nagluluto si nanay, si tatay, nakain, open planning lang tayo. So, kahit nasang part tayo ng lugar, tayo ay mag-e-enjoy pa rin dahil talagang sama-sama pa rin ang pamilya. Alright? So, ito, paglabas natin dito, yan na, makikita nyo na yung ating dyan. Yung iba pang space natin dyan. So, yun napuntahan na natin kanina. So, yun, siguro mag-proceed na tayo sa second floor. So, tara. So, again, mga kabahay, hindi ko na ikakat para mas maramdaman nyo yung flow ng ating project na ito. So, ito kanina, isa may planting strip sa harapan. So, nagbibigay siya ng natural light na kahit hindi minsan buksan ng ilaw dito sa stair area, magkakaroon naman tayo ng lighting dito. So, may naiwan ba tayo dito? Wala na. PVC panels. Kung ano yung kisame natin sa labas na PVC panel, ganun rin tayo dito sa loob. And almost lahat is ganun talaga. So, dito 60 by 60 glossy tiles. Dito naman, gumamit pa rin tayo ng style na dedicated lang talaga siya for stairs. So, may clearance siya na 300 mm. Then, ang height natin is around 20 or 200 mm. So, yan. So, meron tayong lighting dito sa handrail natin, wood handrail. Ganda. So, guide rin natin siya and accent na rin at the same time. So, tara, akit tayo. So, dito medyo nadagdagan ng ilang steps yung atin compared sa standard dahil mataas talaga yung ating kisame. So, this is ground floor. So, right? So, dito, pag-akit natin, emergency light, syempre, sa Mr. area, para pag nag-shutdown, bukas siya, makakababa naman lahat ng family member natin ng maayos. So, ito yung view natin sa baba. O, diba? So, yun yung ating pinaka-natural light, laking tulong, di ba? Kahit patay natin si ilaw, makakababa rin naman tayo safely sa umaga. So, medyo hiningal lang ako mga kabahay. Hingal lang ako ng konti. And, syempre, solid door para sa ating common toilet and bath. So, almost same din siya ng concept natin sa pinaka-powder room. So, may lighting and cabinet din tayo dito. Di ba? And hydroelectric na powered na faucet. Kita mo yung temperature. So, flexible pa rin. Up, down, then ito, yan. Then, natin, smart toilet. So, pwede kang tayo ka lang dito. Di ba? Tran. Bumukas na siya. And yung ating hydroelectric powered drain na shower. Ganda niya kasi may pailaw pa siya dyan. So, yung ilaw na yan ay powered ng flow ng tubig lang. So, hindi niya kailangan ng electricity na isasaksak o mag-aawang patay dyan. Alright? So, ito ang ating common toilet and bath. Then, lipat tayo guys dito sa ating bedroom number 2, bedroom 3, and 4, which is yung master's bedroom. So, dito muna tayo sa bedroom number 2. So, solid na lever ang ating pinaka-door handle. Solid door. Then, mapapansin nyo, no? Ang ginamit nating pinaka-flooring dito ay talagang 60 by 120 na tiles. So, ganda niya kasi parang kahoy siya. So, dito nag-tiles tayo para mas less maintenance siya. So, magfo-flow siya all throughout doon sa buong rooms natin sa second floor. So, makikita niyo yan lahat, no? Pati dito sa ating bedroom number 3. So, yan.
So maganda sa bedroom number 2 and 3 natin, meron na rin siyang split type aircon na 2.0, napakalakas. And maganda yung ating natural light and ventilation. Lalo na sa part na to dahil meron pa tayong extra doong window. So dito si bed, lolocate natin si bed, then dyan si TV syempre. Dito pwede pa tayong mag-study table, no? So habang nag-study ka, may view ka ng ating pinaka-clubhouse dun sa labas. Alright, diba? Ganda. And syempre, natural light habang nag-aaral ka, hindi ka naman nakakulong dun sa space mo. Baga, open na open siya. And may mga abang na rin tayong outlets, mga quality outlets and switches natin dyan. Alright, so mga kabahay, lipat na tayo dito sa ating bedroom number 3. So same lang, copy-paste lang. So ito yung pinakamalamig na area as per experience namin kasi mas less yung tama ng araw sa paligid at siya nasa center ng bahay. So dito yung magandang tumambay ka pa. So almost same size lang siya. Then lipat naman tayo dito sa ating pinaka-masters or master bedroom. So yan, ang dami nagko-correct sa akin sa comments, master bedroom lang, hindi masters. So ito siya. So same pa rin sa flooring. So nag-flow lang siya and yan, naka-stucco or stucco finish. Yun. Hindi ko alam kung ano pronunciation doon, iba-iba na comment pero sige, stucco na lang dahil doon tayo sanay. So ito yung finish natin sa pader. Oh, di ba? Ang ganda. And doon, naka-Venetian finish yan. Alright. So dito sa masters, meron tayo sariling masters balcony. Siyempre. So habang check ko, buksan natin aircon. So maganda, may aircon na rin tayo. Okay. So dito, napapansin nyo, may extra balcony si masters para sa kanyang outdoor experience. So, tempered sliding door and rough tile na 60 by 60 sa labas. And meron tayong mga tempered glass dito. So si tempered glass, mas magpo-protect sa'yo si railings. So kita mo na yung pinaka-facade doon. Then ito naman yung sa kabilang side. And ito yung ating mga coarse sand finish na mga pader. So yan, ganda. Very relaxing, mahangin, napakahangin sa area na yan. No, so sara muna natin. And then dito tayo sa ating masters bedroom. Masters toilet and bath. So yan, so dito napakalaki. Then buksan natin si ating jacuzzi. Ayan, jacuzzi. Shower, water closet, and yung ating lavatory. So, meron tayong closet dito. So, yan siya. No? So, dito sa closet, napakalaki. At napakaganda rin. So, kasya-kasya yung damit ni Madam and Sir dyan. Alright, so si jacuzzi. So, ganda, no? Kasi ito, smart toilet din siya. So, mas cute lang siya dahil parang itlog yung design. So, may mga pailaw pa tayo dyan. So, same faucet pa rin. So, hydroelectric powered dyan. And may ilaw pa tayo dito. Dito ay nabubuksan. Oh, no? Para sa mga medicine or extra cabinets pa. Pwede pa magsabit-sabit dito. And yan. So, ayos, mga kabahay, mabilisan lang. So, patayin ko na siya. So, alright. So, recap lang mga kabahay. So, ito ay 163 square meters na lot area na merong 4 bedrooms. Sa baba, medyo maliit, pero enough naman na para magkasya yung bed tsaka ilang cabinets. So, total, meron tayong na-produce na kaya hanggang 3 carports. And magandang space sa living area, napakalaki. Dining and kitchen area. So, meron pa tayong powder room, landscapes, solar panel. So, ito yung na-produce. Kung meron akong na-miss out sa bahay na ito, na hindi na ituro is, isusunod na lang natin. Pero ito, nakita ko, nakalimutan ko, no? Door jambs na ginamit natin is solid pa rin. Same din, mahogany rin siya. Meron lang tayong kakaibang ginawa dito dahil nagkaroon tayo ng parang flat na wood dito para i-cover yung transition between wood, jambs, tsaka yung concrete. So, madalas kasi, dahil nasasara-sara natin yung pinto, so, yan yung persa. Yan yung persang yon. Tapos, araw-araw na ganon. So, nagka-crack talaga lagi yon. So, dahil hindi maiwasan mag-crack, edi i-cover na lang natin. So, kahit mag-crack siya dyan, hindi na mahahalata. No? So, alright? So, yun lang. Wala naman ako siguro na So, mga salamin is tempered glass.
paint is semi-gloss lang na white, no? And ayun. So ito, smart pa rin. So labas na tayo. Pakita ko sa inyo yung view pag dito sa from palabas na. So yung view natin. Ayan, di ba? So liwanag. So, ang ganda. Sobrang solid. So ito, may canopy tayo sa taas para i-cover naman tayo palabas. And paglabas naman natin ito, meron din ang canopy. So safe tayo, hindi tayo mababasa pag sakay sa sasakyan. And may konti tayong mga landscapes dito. So ayan mga kabahay, first time lang ulit natin nag-house turo. And sana nakapagbigay ako ng information sa inyo. Sana nag-enjoy din kayo. Medyo matagal na tayong walang house turo. So try natin maging active ulit. So thank you mga kabahay and see you sa next vlogs natin. Paalam.